Walang pasubaling pinakawalan ni Zhao Mo ang sunod-sunod na nag-aalab na ipu-ipu ng apoy na tila sumasayaw sa hangin. Isa-isang nilamon ng mga nagninangas na buhawi ang mga halimaw na nakapaligid sa kanya, at sa bawat marahas na pag-ikot ng apoy ay sunod-sunod na napapabagsak ang kanyang mga kalaban hanggang sa iisa na lamang ang natirang nakatayo sa kanyang harapan. Ang huling halimaw na iyon ay patuloy na tinutupok ng matinding init, at habang tahimik na pinagmamasdan ni Zhao Mo ang unti-unting pagkaabo nito ay bahagyang umangat ang isang mapangahas na ngiti sa kanyang mga labi bilang tanda ng kanyang nag-uumapo na kumpiyansa sa sariling lakas. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay bigla siyang natigilan dahil mula sa kailaliman ng kanyang katawan ay sumiklab ang isang matinding burning energy na tila mabilis na dumadaloy sa bawat ugat at kalamnan niya. Doon niya lubos na napagtanto na sa patuloy niyang pagbabad sa kapangyarihan ng Red Yang Sacred Body, ang kanyang pisikal na anyo ay hindi lamang naging kasing tibay ng bakal laban sa mga pag-atake kundi nagkaroon din ito ng isang pambihirang kakayahan na maghilom ng napakabilis. Muling binalot ni Zhao Mo ang kanyang buong katawan ng naglalagablab na pulang enerhiya habang mababanaag sa kanyang mga mata ang labis na kasiyahan. Pinagmamasdan niya ang dahan-daang paglitaw ng banal na hagdanan patungo sa susunod na palapag at sa loob ng kanyang isipan ay buo ang kanyang paniniwala na kaya pa niyang hamanin ang mapanganib na ika-4 na antas. Bago pa man siya tuluyang makahakbang pataas ay biglang lumitaw ang isang mahiwagang abiso na nagsasabing matapos niyang malampasan ang 3 antas ay maaari siyang muling pumili ng isa sa 3 espesyal na gantimpala. Sa kanyang harapan ay muling nagpakita ang 3 magkakaibang bagay na tahimik niyang sinuri ng mabuti. Doon niya napagtanto ang isang mahalagang katotohanan na ang anumang pills o magical treasure na makukuha sa Climbing Heaven Road ay hindi maaaring gamitin habang nasa loob nito. Kung nais niyang magtagumpay sa paghamon sa ika-4 na antas, kailangan niyang pumili ng isang bagong cultivation method na magpapalakas pa sa kanyang pundasyon. Dahil dito ay pinili niya ang isang sinaunang aklat na naglalaman ng teknik sa cultivation at hindi siya nagpadalos-dalos sa kanyang desisyon. Sa halip na tumuloy agad sa susunod na antas ay napagpasyahan muna niyang pag-aralan at unawain ang nilalaman nito dahil alam niyang walang limitasyon sa oras ang Climbing Heaven Road. Naniniwala siya na hindi pa huli ang lahat para sumabak sa susunod na pagsubok kapag lubos na niyang nakabisado ang bagong teknik na ito. Samantala sa labas ng Climbing Heaven Road ay abalang nakatitig ang lahat ng mga manunood sa malaking screen habang halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. May ilan pang nagtatanong ng may pag-aalinlangan kung nagkamali ba ang ipinapakitang mga datos sa screen, ngunit agad itong pinabulaanan ng iba dahil ang Climbing Heaven Grand Array ay personal na nilikha ng isang dakilang patriarch at sa loob ng 8,000 taon ay wala pa itong naitalang kahit na isang pagkakamali. Lalong nagulantang at nagkagulo ang lahat nang makita nilang biglang umangat ang pangalan ni Zhao Mo hanggang sa ika-13 ranggo ng listahan. Hindi mapigilan ng marami ang magtanong kung paano niya nagawa ang ganoong pambihirang tagumpay habang ang ilan ay nagbubulungan na kung anong klaseng halimaw ba itong si Zhao Mo dahil nalampasan niya ang 3 antas sa loob lamang ng napakaikling panahon na tila ba isang imposibleng gawain para sa isang karaniwang cultivator. Sa gitna ng lumalakas na bulungan ay kapansin-pansin ang matinding pagkainis sa mukha ni Chu Jiaora na lalong nadagdagan nang may marinig siyang magkomento na ang cultivation ni Zhao Mo ay nasa ika-5 layer pa lamang ng foundation establishment. Idinagdag pa ng isa na kahit ang isang cultivator na nasa early stage na ng core formation ay hindi rin nakatitiyak kung makakagawa ng ganoong kabilas na resulta sa 3 antas. Dahil dito ay hindi maiwasang magnitngit sa galit ni Chu Jiaoran habang iniisip kung anong klaseng swerte o oportunidad ang nakuha ni Zhao Mo upang maging ganito kalakas sa loob lamang ng maikling panahon. Mula sa kanyang tabi ay napasinghap din si Niu Ao at malamig na nagsalita ng may bahid ng panunuya. Para sa kanya, si Zhao Mo ay nananatiling isang miyembro lamang ng Outer Sect Heavenly Pride Rankang at idiniin niya na ang Outer Sect ay mananatiling isang lugar lamang para sa mga walang kwentang tao. Dahil sa bigat at talim ng kanyang mga salita ay biglang natahimik ang mga tao sa paligid at tila naghari ang isang nakabibinging katahimikan. Ngunit hindi nagtagal ay may isang lalaking biglang sumigaw upang tawagin ang pansin ng lahat dahil lumabas na si Lucci mula sa Climbing Heaven Road. May isang nagkomento na tumagal ito ng 1/4 of an hour sa ika-4 na antas at pansamantalang umakyat sa ika-9 na pwesto ng ranggo.
May isa pang masayang nagsabi na nalampasan na nito si Chu Jiaoran at mabilis na papunta sa mas mataas na pwesto kaya naman agad itong binati ng mga kalalakihan sa paligid. Ngunit mula sa likuran ay narinig ang malamig na tinig ni Chu Jiaoran na halatang may halong inis at selos. Para sa kanya, ilang pwesto lamang naman ang itinaas ni Lu Qi kaya wala itong anumang dahilan upang ipagmalaki ng ganoon sa harap ng marami. Sa harap ng mapang-asar na komento ni Chu Jiaoran, bahagyang ngumiti lamang si Lu Qi nang may kasamang lamig. Walang anumang emosyon ang mababanaag sa kanyang mukha habang tila sumasang-ayon sa mga sinabi nito. Mahinahon siyang nagsalita at inamin na totoong ang ilang pwesto lamang ang kanyang itinaas sa ranggo, ngunit idiniin niya na sapat na ang maliit na pag-angat na iyon upang tuluyan niyang malagpasan ang isang tiyak na babaeng malandi. Dahil sa direktang banat na iyon ay hindi agad nakapagsalita si Chu Jiaoran at napakunot na lamang ang kanyang noo habang pilit na pinipigilan ang sarili na magwala sa galit. Makalipas ang ilang sandali ay pilit na ngumiti nang may kay-abangan si Chu Jiaoran at nagsalita na tila ba wala siyang pakialam sa narinig. Para sa kanya, kahit panalagpasan siya ni Lu Qi ay wala itong anumang malaking ibig sabihin. Ipinagmalaki pa niya na naruroon sa kanyang tabi si Niu Ao na isang kilalang eksperto mula sa inner sect at hinamon niya si Lu Qi kung kaya ba talaga nitong protektahan si Zhao Mu mula sa kanilang dalawa. Sa mga sandaling iyon ay nanatiling tahimik si Lu Qi habang makikita sa kanyang mga mata ang seryosong pag-iisip. Habang sinusuri niya ang presensya ni Niu Ao ay unti niyang napagtanto na ang lalaking ito ay ang pinsan ni Niu Tai. Dahil dito ay naunawaan ni Lu Qi na malamang ay dumating si Niu Ao upang maghayganti dahil sa nangyari kay Niu Tai, at kung ganoon nga ang sitwasyon, malinaw na nasa ilalim ng isang malaking panganib ang buhay ni Zhao Mo. Samantala sa loob ng Climbing Heaven Road ay patuloy pa rin ang masusing pag-aaral at pagkukultibo ni Zhao Mo. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata ay isang nakagigimbal na bugzo ng lilang kidlat ang kumislap mula sa isa niyang mata. Sa sumunod na sandali ay itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang tinatawag na Purple Lightning Entanglement. Mula sa kanyang palad ay biglang sumambulat ang napakalakas na enerhiya ng lilang kidlat na agad nagdulot ng matinding pagyanig sa buong paligid at tuluyang nagwasak sa matibay na sahig na nasa kanyang harapan. Doon lubos na napagtanto ni Zhao Mu na hindi biro ang pag-aaral ng isang Lightning Attribute Cultivation Method. Kung hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pag-compress ng enerhiya ay hindi niya mauunawaan kahit ang pinaka-basic na bahagi nito sa loob lamang ng napakaikling oras. Tahimik niyang pinagmasdan ang nasirang bahagi ng entablado at napansin niya na napakalawak ng saklaw ng pinsalang nagagawa ng kanyang bagong teknik. Sa kanyang isip ay sigurado siyang magiging napakalaking tulong nito lalo na kapag napaligiran siya ng maraming kalaban. Pagkatapos nito ay tumayo siya at bahagyang napabuntong hininga dahil para sa kanya ay sapat na ang nakuhang pahinga at pag-aaral. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hagdanan na magdadala sa kanya sa ika-4 na antas habang iniisip kung anong klaseng hamon o kalaban kaya ang naghihintay sa kanya roon. Pagpasok pa lamang ni Zhao Mu sa ika-4 na antas ay agad niyang naramdaman ang isang matinding presensya na nagmumula sa isang halimaw. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang dambuhalang nilalang nakahawig ng isang mabangis na pusa, ngunit nababalutan ito ng naglalagablab na apoy at naglalaway habang gutom na nakatitig sa kanya. Kaagad niyang napagtanto na isa itong fierce beast na kayang magbigay ng napakalaking pressure kahit sa mga malalakas na cultivator. Hindi pa man siya tuluyang nakakapaghanda para sa laban ay mabilis na lumusab ang halimaw sa kanya. Dahil sa sobrang bilis ng galaw nito ay agad siyang nasugatan at nagawang kalmutin ng malalim ang kanyang dibdib. Ngunit bago pa man muling umatake ang halimaw ay agad niyang pinakawalan ang kanyang burning flame palm kung saan sa isang iglap ay sumiklab ang napakalakas na apoy na nagbigay ng maliwanag na liwanag sa buong paligid. Ngunit sa kabila ng tindi ng kanyang pag-atake ay laking gulat niya nang mapagtantong hindi niya ito tinamaan. Sa sobrang bilis ng halimaw ay madali lamang nitong naiwasan ang kanyang teknik kaya napagpasyahan ni Zhao Mu na gamitin ang kanyang bagong natutunang kakayahan. Sinubukan niyang patamaan ang halimaw gamit ang kanyang kidlat upang makita kung maaapektuhan nito ang maliksing galaw ng nilalang. Sa pagkakataong iyon ay nagawa niyang tamaan ng kidlat ang halimaw kaya agad siyang naghanda muli ng isa pang burning flame palm at mabilis na sumugod habang sumisigaw na dapat nang tikman ng kalaban ang kanyang pinakamalakas na atake.
Ngunit muli na namang nakaiwas ang halimaw at doon lamang napagtanto ni Jaume na kaya pala nitong magbago ng direksyon kahit nasa ere pa lamang. Sa halip na matakot ay napangiti pa si Jaume at ipinagmalaki sa sarili na ang Purple Lightning Entanglement ang kanyang tunay na alas, at sa ganitong kalapit na distansya ay naniniwala siyang hindi na makakatakas ang halimaw. Agad niyang pinakawala ng pag-atake ng direkta sa direksyon ng nilalang, ngunit muli sa isang hindi inaasahang paraan ay nagawa pa ring makaiwas ng halimaw at agad na nakalayo. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay hindi na namalayan ni Jaume na nagawa na pala nitong putulin ang kanyang braso sa isang iglap. Dahil sa tindi ng pinsala at sobrang sakit ay agad siyang napaluhod sa sahig habang bahagyang itinaas ang kanyang tingin. Nakita niya ang halimaw na kagat-kagat ang kanyang naputol na braso at sa sandaling iyon ay pumasok sa kanyang isip na maaaring doon na nga magtatapos ang kanyang laban. Mahina niyang sinabi sa sarili na tila panalo na ang halimaw laban sa kanya. Ngunit kasabay ng kanyang tila pagsuko ay isang mahiwagang abiso ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nakasaad doon na dahil napakain niya ang sariling bahagi ng katawan sa isang demon beast ay na-activate ang tinatawag na 10,000-fold return. Hindi makapaniwala si Jaume sa kanyang nakita at ilang sandali lamang ang lumipas ay ang kanyang naputol na braso ay muling tumubo ng mabilis na tila nababalutan ng nagliliwanag na gintong enerhiya. Kasunod nito ay muling sumiklab ang mas matinding naglalagablab na apoy sa kanyang buong katawan at ang kanyang mga mata ay nagningning ng mas matindi kaysa dati. Sa sumunod na abiso ay binati siya dahil opisyal na niyang nakamit ang banal na Human Emperor Bloodline. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.